Yes, hello, good afternoon. Hello, good afternoon. This is Reyna. our tandem again for the day. And we are discussing about nga autism. Okay. Yun nga. Yung ano namin, di Reyna, you must behave, Reyna. Okay. Yes. Naghanap na ako ng PIDYA, developmental PIDYA. Pero ang tagal ng schedule. Umabot kami ng 6 months yata yun paghihintay. Ayun na. Pero wala pang result. Umaasa akong hindi autism ang ng doktor ng PIDYA. Pero yun na nga. Siya diagnose siya doon. So, isipin nyo na lang na ang anak nyo ma-diagnose na ganun. Diba? Di mo alam kung saan mag-umpisa. So, nag-isip ako anong gagawin. Buti na lang may isang invitation na may training. May training para doon kung paano, how to handle. Bakit may mga ganyan na bata. So, yung nalaman ko na ganun pala ang wala pala yung walang source kung paano, bakit nakaganyan. Walang sinasabi. Pero, sabi ng kasi ako ng psychology, sa psychologist yun, nag-train sa amin. Ang sabi niya, kausapin niyang anak ko na hindi nga makausap kasi takbo-takbo na lang. Walang direction. Kailangan hawakan. Pero, nagawa niya. So, na siya na yung anak ko is sayang kung hindi siya asikasuhin. Siguro, expert na sila sa mga ganun. Kaya nag-isip na naman ako kung ano ang pwedeng gawin. Pero hindi madali yun eh. Yun ngang salita niya. Ilang buwan yun. Tinuturo ko sa kanyang i-open lang palagi ang bibig. And open your mouth. Say, Reyna. At saka, wala talaga. Hindi mo to siya pwedeng turuan kasi sino ba naman ang pwedeng turuan na nagtatakbo-takbo lang. So, kailangan siyang matigil sa pagtatakbo at makaupo. Yun ang first ko. Aanhin ko man yung kung yun siya, yung speech therapy ba yun. Paano mo i-speech nga wala nga siyang hindi nga makapagsalita. At paano tuturuan kung takbo na lang takbo? So, kailangan, ang inuna ko yung behavior niya. Behavior. Kailangan makaupo kahit sandali lang. So, ayun. Ang tagal. Ilang buwan bago siya makaupo. At paano